Aklat po ng unang Samuel Kapitulo 24, ang talata po ay 1 hanggang 3. At nangyari nang si Saul ay bumalik na mula sa paghahabol sa mga Pilisteo, na nasaysay sa kanya na sinasabi, narito, si David ay nasa ilang ng Engadi. Na magkabigumo si Saul ng 3,000 piling lalaki sa buong Israel, at yumaong inusig si David at ang kanyang mga lalaki sa mga bundok ng may ilap na kambing. At siya'y naparoon sa mga kulungan ng kawan sa daan na kinaroroonan ng isang yungib. At pumasok si Saul upang takpan ang kanyang mga paa. Si David nga at ang kanyang mga tao ay tumahan sa pinakaloob na bahagi ng yungib. Pagpapala po sumatin sa huling pagkarinig ng kanyang mga pagdadasalita. Good morning po mga kapatid. Isang mapagpalang araw muli ang pinagkaloob po sa atin ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay umuri at lumuwalhati sa kanyang banal at malinis na pangalan. Kaya din mga kapatid ay isang napakasiglang mga pag-awit ang ating pong naganap sa umaga po nito sa panahon po ng ating pangunang awit, mga kapatid. May napansin po ba kayo mga kapatid? Parang babalik yung nakaraan sa mga natin, instrumentalist po natin. Yung grupo po nila ay nandito po ulit. So, meron tayong mga bagong manunutog at yung mga dati natin. So, isang napakagandang programa po sa ating music ministry ang nagaganap. At ganun din po sa bawat sa atin, isang programa po sa atin mga kapatid, na unang araw ng isang linggo tayo po ay magpupulit luluwalhati sa ating mahal na Panginoon. At tayo ay mag-aaral ng kanyang mga banal na salita, tayo ay magkaroon po ng karagdagang kaalaman muli sa Biblia na pagbigay po sa atin ng inspirasyon sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo higit sa paraan po ng ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga mga kapatid ay Lessons of Faith in 1 Samuel chapter 24. Ang pinakatema po nito, pagkatuto kasama ang lalaking kinalulugdan ng puso ng Diyos. Si David po kasi mga kapatid, ang kanyang taguri o kanyang pong pinakatitulo sa Biblia, A Man After God's Own Heart. Siya lang po ang may ganun pong titulo. A Man After God's Own Heart. Ito po ay inihula po ng Panginoon sa unang Samuel 13 at sinipi din po ito sa aklat ng gawa ni Pedro. Ni Pedro o ni Pablo. Basta sa gawa po, nabanggit po doon, A Man After God's Own Heart. Ito po yung si David. Bilang review mga kapatid, ito pong si David ay tumakas na mula po sa ating pag-aaral. Tumakas po siya doon sa una, di ba, nanggaling po siya sa Nob. Ayan, nandito po pala yung mapa. Tignan niyo po mga kapatid, yung panahon na si David, after niya mapatay si Goliath, gusto na siyang pusigin ni Saul dahil sa inggit niya. Di ba? Dahil ang atensyon na ng Israel ay nakay David na. Bago ko pakita yung mapa mga kapatid, may papapansin ko sa inyong mga pangyayari. Di ba si David kung tinawag ng Panginoon bata? Yan. Naalala niyo, nung nagpunta siya doon sa Gat, nung nahuli siya doon sa lugar ng mga Pilisteo, pinatulong niya yung kanyang laway doon sa kanyang balbas. Gano'ng katagal ang distansya ng isang tao mula sa isang bata hanggang sa isang itsura ng matanda na nagpapatulo na ng laway sa kanyang balbas? Gaano kaya ang katagal nun? 3 araw? 1 linggo? Gaano na po ang itsura niya? Pangalawa, kinuha niya na doon sa kay Ahimelech yung espada tabak ni Goliath. Tapos nagpunta siya sa lugar ng Gad, sa lugar ng Pilisteo kung saan galing si Goliath. Bitbit niya yung espada. Gano'ng kalaki yung espada ni Goliath? Di ba mabigat yun? Pero binibitbit lang ni David. Eh, kung siya'y bata pa, kaya niya ba yun? So, gano'n na kalaki ang kapangangatawan niya, ano na ang itsura niya, para hindi siya nakilala siya bilang si David, pero hindi na siya kinikilalang batang si David. Maraming taon po, ibig ko sabihin ko, gumagana po. Kahit kabasa natin, ilang kapitulo lang yan, pero yung distansya ng panahon niya, napakahaba. Mula po doon sa Rama, dito sa taas, punta po siya doon sa Ekron, doon sa Gat, punta siya doon sa Adulam, doon yung unang kuweba na pinuntahan po niya, doon sumama sa kanya yung 400. Tapos dinala niya rito sa Moab, tignan niyo nilakad niya na 50 to 60 kilometers.
Nilagay niya rito yung kanyang magulang. Pagdating dito, inutusan siya ng Panginoon, bumalik ka sa Huda, sa Forest of Haret. Ayun, number 7. Sabi natin nung isang linggo, bakit kaya siya pinabalik sa Haret? Kasi, hindi niya alam, yung Haret pala, sasalakay ng mga Pilisteo. So, pinagtanggol ng haring ni David, hindi pa namin siya talagang nakaupong hari, pero pinahiran na siya bilang maging hari. Pinagtanggol niya yung Keilah, ayun, yung number 4. Pinagtanggol niya yung Keilah, pero sabi niya, ipagkakaluluwa ko ng Keilah pag dumating sa akin dito si Saul. Sabi ng Panginoon, ipagkakaluluwa ka. Tumakas siya papunta dito sa Ziph, sa Forest of Haret. Yan, takas siya dyan. After niya dito, sa chapter 23, kasama niya na si Abiatar, kasama niya rin dyan si Abiatar, yung natitirang saserdote. Napaka-importante ng ginawa ng Panginoon na makarating si Abiatar kay David na nakaligtas doon sa pagpatay sa mga saserdote, kasi kung wala si Abiatar, sino ang pagtatanungan ni David sa kung anong kalooban ng Panginoon? Dahil si Abiatar po, yung saserdote na may suot na ephod, na hawak ng ephod o nasa loob ng bulsa ng ephod, yung Urim at Turim. So, importante napunta sa kanya yun. God's, guidance yun na napunta sa kanya si Abiatar. Pagdating po doon, pumunta naman siya sa tinatawag na bago sa Masada, dito dito na siya nagpunta. Mula dito sa Wilderness of Ziph, dito na siya sa En-Gedi, dito na tayo ngayon. Pagpunta niya dyan, sa En-Gedi, sa Tagalog po, En-Gadi, sabi doon, nang mangyari nang si Saul ay bumalik na mula sa paghabol sa mga Pilisteo, di ba naalala nyo nung isang linggo, ang sabi natin, si David nasa loob ng kuweba, kasama yung kanyang 600. Tapos tinambangan na siya ni Saul doon sa labas, corner na siya. May isang bataan si Saul mula sa kanyang lugar, doon sa Gibeah, doon yun, sa Gibeah, number 1. Sabi, Saul, sinasalaki tayo ng mga Pilisteo. Si Saul, na nagbabantay dito sa lugar dito sa Ziph, yan, o sa Wilderness of Mount, dyan banda, bumalik ngayon si Saul. Pagbalik niya, alis si David punta sa En-Gedi. Ngayon, nandoon na si Saul. Sinabihan naman si Saul ng ibang mga tao, si David ay nandoon sa En-Gedi. So si Saul, dahil ang buhay niya ay nakatuon lamang sa pagpatay kay David, punta na naman siya sa En-Gedi. Pero ngayon, ang sabi, sa verse 2, nang magkakayo'y kumuha si Saul ng 3,000 piling lalaki sa buong Israel. Alam niyo ibig sabihin ng 3,000 piling lalaki? Ito yung tinatawag na Alpha Force. Sa Israel, meron tayong tinatawag na IDF hanggang ngayon, Israeli Defense Force. Sa atin, ang tawag is PNP or AFP. Armed Forces of the Philippines or PNP, Philippine National Police. Sa kanila may IDF, Israeli Defense Force. Pero doon sa Israeli Defense Force, kumuha pa siya ng 3,000 na piling lalaki. Ang tawag dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung ito na ba yung SWAT o ito na ba yung PSG, Presidential Security Guard, di ba? PSG. So, pili-pili yun, tama ba? Hindi ka pwedeng maging presidential security kung mahina-hina ka. Si Saul kumuha ng 3,000. 3,000 na piling lalaki para patayin si David. Di ba overkill yun? Di ba parang isang tao lang, maliban yung may kasama ng 600 si David. Pero kahit sabihin na natin 600 kasama ni David, 3,000, overwhelming masyado yung ganong kadami para tugisin si David. Nang magkagay kumuha si Saul, pwede na pa natin ilagay doon sa Bible na. Unang Samuel 24:2. Nang magkagay kumuha si Saul ng 3,000 piling lalaki sa buong Israel at yumaong inuusig si David at ang kanyang mga lalaki sa mga bundok na may hilap na kambing. Yung En-Gedi, ayon po sa ating pinag-aralan, last year, may kakaibang pangyayari po pala ngayon. Ang tema po natin ngayong taon na to, di ba, ay pananatili sa piling ng Diyos. Tinalaki ko po ito noong January last year. Ako po yung nasa mensahe
Ang nasa pag-aaral po, ang pamagat ng kanyang pag-aaral, pananatili sa piling ng Diyos. Yun po yung pamagat ng kanyang pag-aaral. Tapos ngayon, yun yung tema natin. Tapos ito ngayon yung naitapik sa ganun ding petsa. Kung mapapansin, ewan ko nasa notebook pa, sa ganun ding petsa, hindi ko lang matatatandaan nyo pa yun. Pero yun din. Bago po ako magmensahe noon, the other week, si Kadyo La Chica po ang nagmensahe, kung natatandaan nyo. Dinahulog pa nga siya dito. Ang pamagat po ng kapag-aaral niya doon, yung pananatili din. Yun din po yung ano niya, yung kanyang paksa po na yun. So, ang galing ng providence ng Panginoon po, talagang pinagtatagpo yung pamagat doon. Dahil po ang nilalaman po nito, mga kapatid, pagkatuto kasama ang lalaking kinalulugdan ng puso ng Diyos. Pagkasama mo daw yung lalaki ng Diyos, meron ka daw matututunan. Ibig sabihin, pag hindi mo siya kasama, may matututunan ka ba? Wala. Pag ikaw ay nasa piling ng Panginoon, may matututunan ka? Pag ikaw ay wala sa piling ng Panginoon, may matututunan ka ba? Meron din, pero di natin alam kung ano. Maaring filosofiya, maaring kalokohan, hindi natin alam. Diba? Pananatili sa piling ng Diyos, kailangan hindi ka basta nananatili lang, kailangan natututunan ka sa piling ng Diyos. Pagkatuto kasama ang lalaking kinalulugdan ng puso ng Diyos. Pagdating po sa 3, at siya'y naparoon sa mga kulungan ng kawan sa daan. Yung En-Gedi, mga kapatid, ay isa pong lugar sa Israel na bulbundukin siya, may pagka-disyerto, katabi po siya ng Dead Sea. Kung napansin nyo kanina, yung Dead Sea, walang nabubuhay na hayop po doon, kahit bakterya. Talagang napakaalat po noon. Alam nila, wala pong tubig din na maiinom dyan. Palibasa si David, maalam sa labas. Alam niya yung lugar. Doon sa pinagtaguan nila, alam niya may mga spring po doon. Ang tawag sa disyerto, oasis yun eh. Pero dyan may mga spring dyan. Sa mga kuweba, may mga tubig din dyan. At nandiyan din yung mga, ang ibig sabihin nga pala ng En-Gedi, spring of wild goats. Spring of wild goats. Nandun sa En-Gedi yung mga kambing na, ewan ko kung napapanood nyo na sa social media, yung nasa gilid ng mga bundok, tumatakbo, hindi nahuhulog, kahit kapiraso ng inaapakan, nababalansin nila yung sarili nila. Ang tawag po doon ay ibex. So, napakarami po noon, hundreds, alam ko may thousands pa na nandoon sa lugar rin hanggang ngayon. Nandun pa rin po sila. Binibidyoan ng mga tao yun, attraction yun. Kasi nakakapagtaka yung balanse nila. Ang galing nila, tatakbuhan. Tayo yan, makatayo lang doon, hirap na hirap eh. Hindi mo nga maisip pag pumwesto doon, hindi nyo tatangkain. Pero sila, naglalaro lang doon. Tapos kinakain nila yung maliliit na ano doon, yung parang usbong ng hindi ka mo, usbong ng asin sa gilid ng bundok. Dinidilaan nila yun, tapos lipat-lipat, gano'n. Parang wala lang sa kanila, parang pantay lang sa kanila. At naparoon sa mga kulungan ng kawan sa daan, na kinaroroon ng isang yungib. Doon nagtago si David at ang kanyang 600 doon sa yungib. Nakita niyo yung picture sa messenger? At pumasok si Saul upang takpan ang kanyang mga paa. Si David nga at ang kanyang mga tao ay tumatawag sa pinakaloob na bahagi ng yungib. Tingnan niyo ulit mga kapatid, napaliwanag na po natin dati ito eh. Pumasok si Saul upang takpan ang kanyang mga paa. Ano ibig sabihin nun? And Saul went inside to relieve himself. Sabihin ng to relieve, nag-banyo, nag-comfort room, nag-toilet, nag-CR. Hindi natin lang kung anong ginawa po niya doon. Pero sabi niya sa mga bataan niya, sa 3,000, ako na lang mag-isa, kaya ko na to. Hindi niyo na kailangan samahan sa loob, kaya ko na to. Palagay niyo, kaya niya na yon. Hindi niya na kailangan ng assistant doon. Yung ginawa ni Saul. Diyan lang kayo sa labas, dito na ako sa loob, kaya ko na to. Alam niya na ibig sabihin nun. Bakit takpan yung mga paa? Di ba nga po, pag ang lalaki ay may gagawin, pababa, o matatakpan yung paa, kasi babae pataas eh.
Si David nga at ang kanyang mga tao ay tumahan sa pinakaloob na bahagi ng yungib. At sinabi ng mga tao ni David sa kanya, narito ang araw na sinabi ng Panginoon sa iyo. Narito aking ibinigay ang iyong kaaway sa iyong kamay at iyong gagawin sa kanya kung ano ang mabutihin mo. Nang magkagay tumindi si David at pinutol na rin ang laylay ng balabal ni Saul. Kaya ko sinabanggit mga kapatid yung time frame. Si David, mula nung napatay niya si Goliath, bata pa siya, hanggang sa point na ito, ng chapter 24, ito po ay 10 to 12 years. Sabi natin 10 to 15 years ang pagitan. Ang buhay ni David within 10 years hanggang 15 years ay patago-tago, full of suffering. Palagi ko nagugutom din siya rito kasi hindi naman siya makakapagtanim eh. Kung magtatanim siya, kailan patutubo yan eh. Kung nagtanim ka eh, tumakas ka na eh, itanim mo nasaan. Paano ang pagkain nila? Paano na yun? Sukat nagpunta pa nga siya sa Nob, ay doon sa lugar ni Ahimelech para humingi ng pagkain sa saserdote dahil sa gutom nila. Ang buhay ni David full of suffering, gutom, pagtakas. Pero may kapayapaan ng puso niya dahil alam niya nasa kanya ang Panginoon. Bahagi yun ng kanyang paglilingkod sa Panginoon. Pero nagtataka rin siya dito, kaya nagpunta rin siya kay Samuel dati, di ba? Bakit pinag-uusik ni Saul ang aking buhay? Nagtanong rin siya kay Samuel. So itong mga tao niya, nagpayo sa kanya sa verse 4. At sinabi ng mga tao ni David sa kanya, narito ang araw na sinabi ng Panginoon sa iyo. Narito aking ibibigay ang iyong kaaway sa iyong kamay. David, there is a shortcut. Ganon. Matatapos na ang paghihirap mo, eto na si Saul, ibinigay na ng Panginoon sa iyo. Tama ba? Pagkakataon mo na to, palalampasin mo pa ba? Ganun ang ni Saul. Kayo mga kapatid, tao-tao lang. Ano mararamdaman nyo? Kayo si David. Eto yung kalaban nyo, sabihin natin nakaupo, nagbabawas. 600 kayo, nasa loob ng kuweba, walang depensa si Saul dahil wala yung mga bataan niya. Palagay nyo, ito na ba yan pagkakatao, tao-tao lang. Di ba? Ganun. Pagkakatao yun, ba't yung palalampasin niya, di ba? Ano sabi ni David? At iyong gagawin sa kanya kung anong mabutihin mo. Nang magkagito hindi si David at pinutol na lihim ang laylayan ng balabal ni Saul. Paano kaya nagawa ni David yun? Unang dalawang bagay. Una, paano niyang nagawa na palampasin yung pagkakataon na hindi patayin si Saul? Kung naputol niya yung kung naputol niya yung balabal, naputol niya yung corner, hindi ba yung naramdaman ni Saul? O ganun kagaling si David magtago o kumilos, parang ninja? O sobrang talas? Kung sobrang talas nun, isang kuha lang sa ulo ni Saul, sa leeg, tapos ang problema niya, hindi siya tatago. Siya na ang hari. Diba? Pero paano nagawa ni David na ipalampasin yung pagkakataon? Yung pangalawang bagay, paano nagawa ni David na putulin din yun? Ay napakagaling talaga niya magtago. Or yung pangatlo, nung tinanggal ni Saul yung balabal niya at hindi niya suot, kaya hindi niya naramdaman na pinutol. Yun maaari pang isang paliwanag. Pero otherwise, yung paglalakad ni David papunta kay Saul, sa isang kuweba na mabato at mabuhangin, mararamdaman niyo yun. Wala namang TV dun eh. Walang cellphone dun, walang distraction dun. Onting apak nyo lang, mararamdaman yun. Pero ganun kagaling si David, para hindi maramdaman. Isipin nyo lang, point of investigation ng isang ng isang pangkabliwang tao. Imbestigahan mo lang paano. Ganun kagaling si David sa loob ng kuweba. Verse 5, at nangyari pagkatapos na nagdamdam ang puso ni David sapagkat kanyang pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. Si David, nagdamdam pa. Siya pa yung nagdamdam. At ang kanyang sinabi sa kanyang mga lalaki, huwag itulad ng Panginoon, ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon, na pinahira ng langis ng Panginoon, at na aking iunat ang aking kamay laban sa kanya, yamang siya ay pinahira ng langis ng Panginoon. Ilang beses binanggit ni David na pinahira ng Panginoon? Dalawa sa verse 6. Sinabi, huwag itulad ng Panginoon na ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon. Panginoon with small p. Kasi ang tawag kasi sa hari, my Lord. Panginoon. Hari mo yun si Saul. Panginoon din ang tawag doon. Panginoon sa lupa.
na pinahiran ng Panginoon. That's one. Na aking iunat ang aking kamay laban sa kanya, yamang siya ay pinahiran ng langis ng Panginoon. Dalawang beses niyang binanggit. Napakalaki ng kanyang pagtingin kay Saul, na yun ay pinahiran ng Panginoon. Sa gayon, pinigilan ni David ang kanyang mga tao sa mga salitang ito. So bukod si David ay hindi niya ginawa ng masama si Saul, pinigilan pa niya yung mga tao niya na gawa ng masama si Saul. At hindi niya binayaang bumangon laban kay Saul at tumindig si Saul sa yungib at nagpatuloy sa kanyang lakad. Si Saul walang alam-alam. Labas ng kuweba, diretso na. Verse 8. At si David naman ay tumindig pagkatapos at lumabas sa yungib at hiniyawan si Saul na sinasabi, Panginoon ko na hari. At nang lumingon si Saul ay iniyukod ni David ang kanyang mukha sa lupa at nagbigay galang. Tingnan niyo yung Panginoon, capital P na. Bakit capital P? Yung pagbanggit niya ng Panginoon kay Saul, hindi ibig sabihin sinasamba niya yon. Ibig sabihin, nire-respeto niya yon. Mataas yung kanyang pagtingin kay Saul. Ibig sabihin, ganun kababa yung pagtingin niya sa kanyang sarili. Hindi ibig sabihin sinasamba niya. Hindi ibig sabihin small p o capital P, ganun na kaagad. Kasi ito, capital P po ito. Panginoon ko na hari. Kung ako mga kapatid, hindi ibig sabihin capital P, Panginoon na sinasamba na po yun. Ibig sabihin ng capital P po dyan, pag tinignan nyo si Hebrew word po niyan, ay nire-respeto niya si Saul. At tinitignan mo ang iyong sarili na napakababa. Si David naman ay tumindig pagkatapos. Ayan. So after ni Saul umalis, si David tumindig, pinuntahan si Saul. Verse 9. At sinabi na, so verse 8, at nang lumingon si Saul ay iniyukod ni David ang kanyang mukha sa lupa at nagbigay galang. He bowed himself. At sinabi ni David kay Saul, bakit ka nakikinig sa mga salita ng mga tao na nagsasabi, narito pinagsisikapan kang saktan ni David? Saul, bakit ka nakikinig sa mga tao? Naalala niyo yung halimbawa natin? Si Saul, kausap niya si Doeg at mga saserdote. Sabi ni Saul sa mga saserdote, kayo ba ay nagtatangka sa buhay ko, bilang si Saul, na pinagtatangkaan nyo ni na David ang aking buhay? Sabi ng mga saserdote, hindi. Kahit konti, kahit malaki, wala kami pagtatangka sa buhay mo. Ano sabi ni Doeg? Hindi. Nag-usap sila, pinagtatangka nila yung buhay. Bilang isang hari, kanino ka dapat makinig? Sa mga lingkod ng Diyos? O sa isang mula sa Idumeo na kalaban ng Israel? Kayo mga kapatid, bilang lingkod ng Panginoon, pag may nagpaliwanag sa inyo, kanino kayo mas dapat makinig? Sa lingkod ng Diyos o doon sa hindi? Gumawa kayo ng mabuti sa lahat ng mga tao, lalo tigit sa mga kapatid sa pananampalataya. Yung paniniwala mo nasa kapatid sa pananampalataya, di ba? So si David, nililinaw niya, Saul, bakit ka nakikinig sa mga taong yan? Wala akong balak sa iyong buhay. Narito nakita ngayon ng iyong mga mata kung paano binigay ka ngayon ng Panginoon sa aking kamay sa yungib. At sinabi sa akin ng iba na patayin kita, ngunit hindi kita inano. At sinabi, hindi ko iuunat ang aking kamay laban sa aking Panginoon, sapagkat siya ay pinahira ng langis ng Panginoon. Sabi, tingnan mo Saul, analyze the situation. Ito yung pagkakataon, nasa loob ka ng yungib. Nasa akin na yung pagkakataon para pwede kitang patayin. Hindi ko ginawa. Kasi kung may tangka ako sa buhay mo, palagi mo, ginawa ko na ng oras na yon. Oo, ginawa ko na yon. Ganun magpaliwanag si David. Bukod dito yung tignan, ama ko. Oo, tingnan mo ang laylayan ng balabal sa aking kamay, sapagkat sa pagputol ko sa laylayan ng balabal ay hindi kita pinatay. Verse 11. Gets nyo mga kapatid? O ebidensya na nakalapit talaga ako sa iyo. Ito yung laylayan. Talastas mo, tignan mo, wala kahit kasamaan o pagsalangsang man sa aking kamay at hindi ako nagkasala laban sa iyo. Bagaman iyong pinag-uusik ang aking kaluluwa upang kunin. Saul, in 10 to 12 years o 10 to 15 years, o palagi na lahat natin 10 na lang para safe. Pinag-uusip mo yung buhay ko, gusto mo patayin, pero ikaw hindi kita pinatay. Hindi kita ginantihan. Hatulan tayo ng Panginoon at ipaghiganti ako ng Panginoon sa iyo, ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. So
So pinagpapasa Diyos niya. Gaya ng sabi ng kawikaan ng matanda, sama-sama magmumula ang kasamaan, ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Sinong nilabas na hari sa Israel? Sinong hinahabol mo? Isang patay na aso? Isang puto? Saul, sino ba hinahabol mo? Isang patay na aso? Isang puto? Yun ba tingin mo sa akin? Napakababa ng tingin ni David sa kanyang sarili. Maging hukom nga ang Panginoon at hatulan tayo at tingnan at pagsanggalang ng aking usap at iligtas ako sa iyong kamay. Naalala nyo si Saul, meron siyang tendency na pagka nainis o may pumasok sa kanyang kung ano, kung hawak niya sibat, sinisibat talaga niya kahit sino. Si David gusto niyang ipin sa dingding, kahit nga si Jonathan, nilagisan niya ng sibat eh. Sa pagpunta ni David kay Saul para kumprontahin, kausapin, di ba parang problema na yun o delikado ang buhay niya na baka sibatin na lang siya, maging mapunta sa isip ni Saul, pagkakataon ko na to, lumabas na yung target ko. Pwede rin, di ba? Pero anong sabi ni David, maging hukom nga ang Panginoon at tutulan tayo at tignan at ipagsanggalan ang aking usap at iligtas ako sa iyong kamay. So pinagpapasa Diyos niya talaga yung kanyang buhay. Alam niya, safe siya. At nangyari nang makatapos si David ng pagsasalita ng mga salitang ito kay Saul, sinabi ni Saul, ito ba ang iyong tinig, anak kong David? Bakit anak kong David? Di ba si David manugang niya? Dahil ang pangasawa ni David si Michal, na anak ni Saul. At inilakas ni Saul ang kanyang tinig at umiyak. Pag tinignan niyo po yung iyak dito sa Hebreo, sulit yung Hebreo, totoong iyak po yung ginawa niya. Hindi po ito yung, alam niyo yung umaarting iyak na kumari lang para lang pag umiiyak, pag nagbaba ng depensa si David, patay na kita, hindi po. Totoong iyak po yan. At kanyang sinabi kay David, ikaw ay lalong matuwid kay sa akin, sapagkat ikaw ay gumanti sa akin ng mabuti, samantalang ikaw ay aking ginantihan ng kasamaan. Ito po yung pagsambatayan natin ng isang taon ng pamagat, paggawa ng kabutihan sa gitna ng mundong may kapanganiban. Kung inyong natatandaan. At yung ipinakilala sa araw na ito kung paano gumawa ka sa akin ng mabuti, sapagkat nang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay, ay hindi mo ako pinatay. Sapagkat kung masumpungan ng isang taong kanyang kaaway, pababayaan ba niyang yumaong mabuti? Kaya't gantihan ka nawa ng Panginoon ng mabuti dahil sa iyong ginawa sa akin sa araw na ito. Nakuha niyo po yun, yung verse na yun. Alam niyo, napakaganda ng revenge eh. Sa tao-tao lang. Ang sarap nung pakiramdam ng kagante ko. Ang ng fulfillment to, mga kapatid. Bilang tao, ewan ko, kung totoo sa ito na, kung alam niyo yun, pag yung may tao na agrabyado ka, nakaganti ka ng konti, parang ang sarap sa pakiramdam nun. Kasi yun ang prinsipyo ng tao kasi. Sabi ko doon, sapagkat pumasok po nga ng isang taong kanyang kaaway, pababayaan ba niyang yumaong mabuti? Pag may pagkakataon ka sa kaaway mo na makaganti, talagang makaganti ka eh. Bilang tao. Kaya't gantihan ka nawa ng Panginoon ng mabuti dahil sa iyong ginawa sa akin sa araw na ito. At ngayon narito talastas ko na ikaw ay tunay na magiging hari at ang kaharian ng Israel ay matatatag sa iyong kamay. Si Saul, nung siya ay nagkasala sa Panginoon, sinabihan siya ni Samuel, dahil sa pagkakasala mong ito, ang paghari ay ililipat sa iba, hindi pa pinapakilala sa aklat na yun si David. Si Saul, nasa isip niya, sino kaya yung papalit sa akin na sinabi ni Samuel? 13:14 ng unang Samuel. Sabi po doon ni Samuel kay Saul, ngunit ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian. Ang Panginoon humahanap para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. At inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe ng kanyang bayan sapagkat hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. So iniwala na ng Panginoon kay Saul na mapapalitan ka ng isang lalaki na malapit sa kanyang puso, sa puso ng Panginoon. Pinatotohanan po ito sa aklat ng Gawa 13:22. Pakilagay po. 13:22 ng Gawa. At nang siya'y alisin niya, ay ibinangon niya si David upang maging hari nila, na siya rin namang pinatotohanan niya na sinasabi, nasumpungan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, nagagawa ng buong kalooban ko. So si David talaga po yun, yung papalit ni Saul na sinasabi, si David,
isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, nagagawa ng buong kalooban ko. Si David is a man after God's own heart. Pakilagay nga, may English ba niyan? Translation. Ilista niyo po ito Yung mga ano po dyan, trivia po dyan. Ito yung taguri kay David. A man after mine own heart. The son of Jesse. A man after mine own heart. A man after God's own heart. Siya yung lalaking malapit sa puso ng Panginoon. Bakit? Kasi siya daw yung which shall fulfill all my will. Lahat ng kalooban ng Panginoon gaganapin ni David. Siya po yung may ganung taguri, wala na pong iba. Si Abraham, may taguri naman siya, kaibigan ng Diyos. So siya po yung may ganung taguri. So si Juan, gumawa naman din sa ng sulat niya. Sabi naman niya, ako naman ang iniibig. John the Beloved. Siya may sulat ni si Juan. So ito si David, a man after God's own heart. Balik po tayo sa chapter 24. Isumpa mo ngayon sa akin, sa pangalan ng Panginoon, na hindi mo puputulin ng aking binti pagkamatay mo, at hindi mo papawiin ang aking pangalan sa sambahayan ng aking magulang. Last verse. At sumumpa si David kay Saul, at si Saul ay umuwi, ngunit si David at ang kanyang mga lalaki ay umakyat sa katibayan. Si Saul, alam niya ang patakaran ng mundo sa iba't ibang lugar, iba't ibang kaharian. Pag ikaw ay isang hari at may papalit na sa iyo, itong susunod na hari, ang ginagawa niyan, pinapatay lahat ng kamag-anakan ng last na naging hari. Bakit? Kasi pag dito sa last na naging hari, may kamag-anakan pa to, at meron dyan pinanganak na lalaki, at nagkaroon ng kaisipan na gusto kong ibalik yung kaharian ng aking magulang, mag-aalsa yan para labanan yung present na kaharian, para yung dynasty niya bumalik. So ang gagawin, papatayin to. Kaya ang sabi sa Saul, wag mong puputulin ng aking binhi pagkamatay mo. O sabi ni David, sige, magsumpaan tayo. Pero hindi alam ni Saul na si David ay nakapangako na kay Jonathan. Sabi ni Jonathan, magsumpaan tayo bilang magkaibigan, ano man ang mangyari, ay yung aking pamilya ay hindi malilipol. Tandaan niyo po yung mga kapatid kasi pagdating natin sa ikalawang Samuel, babalikan natin ulit yun. Napakaganda po ng mensahe na hatid ng mga talataang yun kung bakit hindi dapat patayin ang lahi ni Saul. Bakit hindi dapat malipol. Yung sumpaan na yun. Babalikan po natin yung pagtagal. Siguro mga ilang buwan, pagdating po natin, kasi konting kapitulo na lang, nasa ikalawang Samuel na po tayo. So, balik na po tayo sa verse 1. Ano pong mga aral ang makukuha natin dito sa istorya na ito? Naku, yung istorya, nagpunta siya sa Engedi, pagpunta niya sa Engedi, tinambangan siya ni Saul, kasama niya kanyang 3,000. Sabi niya sa 3,000, dyan lang kayo, magsi-CR lang ako. Pagdating sa loob, nag-CR siya. Hindi pinatay ni David siya, nakaalis, nag-usap sila, nagkapatawaran sila, nagpangakuan sila na hindi na magiging hari ka, huwag mong lilipulin ang lahi ko, yung sabi ni Saul. Napakaganda ng istorya na ito mga kapatid. Ito po yung gitna ng panahon na matatapos na yung pagtakas ni David mula kay Saul. Ito rin yung gitna na kung saan si David ay tinanggap na para bumalik sa kaharian, para siya naman po ay unti-unti nang pumunta sa kanyang paghahari. Pero si Saul pa rin ang hari kasi buhay pa siya. Hanggat di pa siya namamatay, hindi pa magiging hari si David. Yun yung gitna. Nagpatawaran ni sila rito eh. Yan po yung chapter 24. Ano po ang matututunan natin dito? Sa verse 1 hanggang verse 7, ang makikita po natin dito is yung tinatawag na God's providence. So kung may mga tao na naniniwala sa coincidence, alam niyo yun, coincidence lang yan kaya nangyari yan. Meron mga tao naman na presumptive. Alam niyo yung presumptive? Sa Pilipino, ang tawag nila dyan, assuming. Pero talagang tawag doon, presumptive. Pre-assumption. Kung ano yung unang pagkaintindi, yun na yung tama. Ano yun? Yung mga tao ni David, ano unang intindi? Ito na si Saul, pwede mo nang patayin. Bigay na yan ng Diyos sa iyo. Yun ang unang mong intindi.
Para sa kanila, tama na yon. So sabi, have faith on God's providence. Si David, hindi niya tinignan yon o na bilang coincidence, hindi niya tinignan na tsansa, tinignan niya yon bilang providensya ng Panginoon para makausap ko si Saul at magkaayos kami. Kasi kung kasama mo ang Panginoon, mga kapatid, alam mo ang Diyos mabuti. Alam mo ang Diyos, ang nais niya kabutihan. Pero, kung ang ipinapayo ng tao sa iyo na nakararami ay gumawa ng masama, tingin mo, yun ang iniutos ng Panginoon sa iyo? Tingin nyo? Hindi. Ang pumasok sa ulo ni David, sa puso at isip niya, hindi ako gagawa ng masama sa pinahira ng Diyos. Kasi hindi yun ang pagkakakilala ko sa Diyos, yung gumawa ng masama. Ang pagkakakilala ko sa Diyos, pag may ganitong pagkakataon, providensya ito ng Panginoon upang makagawa ako ng mabuti. That's what I learned with the Lord. Tingnan niyo yung 8:28 ng Roma. Sabi po doon, lahat ng mga bagay ay mabuti sa paningin ng mga taong mananamba sa Diyos. Sa paningin ng isang mananampalataya, lahat ng nangyayari sa iyo ay mga piyesa ng Panginoon para gumawa ng isang mabuti. Bakit ka napunta sa lugar na to? Taga doong lugar ka. Yung pala dahil gusto ng Panginoon may gawin ka sa lugar na ito. Kaya si David napunta mula sa Moab, pinabalik sa Haret. Di niya alam kung bakit. Yung pala, providence ng Panginoon yun para mailigtas niya yung Keilah. Diba? Si David, tinignan niya, kaya napunta rito si Saul, ang sabi, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisibig sa Diyos sa mga katuwid bagay niyang mga alinsunod sa kanyang nasa. Tinitignan mo, providence ng Panginoon yun. So pag may mga nangyayari, isipin mo lagi, gawain ng Panginoon may balak ang Diyos na mabuti kung dapat gawin. Hindi para tsansang makagawa ka ng masama sa iyong kapwa. So pag pinakita kang wallet na nahulog, huwag mong iisipin na para sa iyo yun. Kasi makakasama yun sa nawalan. Tama? Pag may nakita ka, ano gagawin mo? Chance yun para gumawa ka ng mabuti at ibigay mo sa may-ari. Tama po ba? Pag may nakita ka ang nahulugan ng bag, ano gagawin mo? Sasabihin mo ba, bigay na ito ni Lord sa'yo? Hindi. Chance yun para maipakagawa ka ng mabuti doon sa may-ari ng bag na yun. Nakita mo yung bahay, walang tao, nakabukas yung pinto, maraming gamit sa loob. Bigay na ba sa iyo ng Diyos yun? Hindi. Huwag mong iisipin yung negatibong bagay na iyon ay bigay ng Diyos sa iyo. Gagamitin mo pa yung Diyos kasama ng puso mo, yung tukso. Ganun yung tukso pumapasok doon sa mga tao niya. Pero anong ginawa ni David? Ini-school niya, tinuturuan niya yung kanyang mga tauhan. Ang sabi niya, sa 6, sa 7, sa gayo'y pinigilan din ni David ang kanyang mga tao. So yung mga words na yun sa 7, 24:7, sa gayo'y pinigilan ni David ang kanyang mga tao ng mga salitang ito. So mga 600 of my men, huwag yung gagawin yan, bad yan. So yung kanyang mga tao, umalma pa ba? Nagsalita pa ba na hindi. Hindi na. Nakinig na sila kay David. Because they are staying with the king. They stayed with David na nagtuturo sa kanila. So sila, kung sasabihin ni David, obey sila kay David. Oo, upisa mahina ka, upisa hindi mo pa alam, pero hanggang natututo ka, pagkasama mo yung taong kinalulugdan ng puso ng Diyos, marami kang matututunan. Verse 4 and 5. Don't be pressured by the majority. Stay with the truth. Yung verse 4 and 5, sabi ng mga tao sa kanya, gawin mo na to. Pero para kay David, hindi siya na-pressure kahit marami sila. Tandaan niyo mga kapatid, mali yung kasabihan o pilosopiya ng mga tao na Vox Populi, Vox Dei. Alam niyo yun? The voice of the people is the voice of God. Pag sinabi ito na nakararami, yun ang sinasabi ng Panginoon. Tama ba yun? Hindi po. Ano ba yung nangyari sa bagong tipan? Sino ang gusto nyo? Si Jesus o si Barabas? Ano sabi ng mga tao? Ha? Sino palayain? Si Jesus o si Barabas? Si Barabas. Sino nakararami? Yung kay Barabas. O ano sabi ng mga tao? Magtayo tayo ng tore. Nakararami tao. Tama ba yun?
O, bagong tipan ulit. Makipot na daan, maluwang na daan. Sino ang papasok sa maluwang na daan? Yung konti o yung marami? Marami. So, ibig sabihin ba, pag marami, doon ng Diyos? Hindi. Sabi, hindi tinatanggap ni David na kung boses ng marami, yun ang boses ng Diyos. Hindi po. Kahit po sa Biblia, kahit halukayin yan, puro nakararami, hindi automatic na boses ng Diyos yun. So, hindi siya na-pressure doon. Saan tumuon ang isip ni David? Doon sa katotohanan. Ano ang pagkakilala ko sa Diyos, yun ang gagawin ko, kahit mag-isa ako. Tama mga kapatid? So kayo, kung anong tama, kahit nakararami ito yung ginagawa, doon ka pa rin sa tama, doon sa totoo na tinuturo ng Panginoon. Verse 5. At nangyari pagkatapos ay nagdamdam ang puso ni David sapagkat kanyang pinutol ang laylayan ng balakal ni Saul. Sabi po doon sa pag-aaral natin ng isang taon, ang sabi, be remorseful. Ibig sabihin po nun, na remorseful, hindi basta malungkot. Maging maramdamin ka pag ikaw ay gumawa ng kasalanan. Damdamin mo yung kasalanan mo. Hindi yung natural lang sa'yo yung ginawa mo. Normal, wala lang. May ginawa ka masama, okay lang yan. Pero yung si David, kapiraso lang yung ginawa niyang kasalanan. Si Saul, pinagtatangka yung buhay ni David. Normal lang sa kanya. Nararamdaman niyo ba may masama siyang ginagawa? Palagay niyo. Hindi eh. Pakiramdam ni Saul, ang sabi niya pa nga sa mga tao niya eh. Dahil sinabi mo sa akin kung nasan si Saul, si David, pagpalain ka ng Panginoon at sinabi mo kung nasaan si David. Para sa kanya, bigay pa ng Diyos sa kanya yun eh, yung payo na yun eh. Pero si David, pinuto lang niya yung laylayan, nagdamdam na yung kanyang puso. Masama itong ginawa ko. Pinihira ng Diyos yung hari yun, pinutulan ko lang ano. Kaya nga lang, kailangan kong gawin para patunayan lang na nakalapit ako sa kanya. Ganon. So tayo mga kapatid, we admit our fault even if others don't. Kahit yung ibang tao, hindi nila ina-admit ang kasalanan nila. Kung ang pagkakilala mo sa Panginoon ay totoo, nakikita ka ng Diyos, makakapagtago ka ba sa Kanya? Hindi. So we admit our fault. Ano po? We admit our fault. Kahit yan mo kaliit o kalaki. Kaya nga sabi, a man after God's own heart. Ipufulfill niya yung kalooban ng Diyos na si David ay marunong umadmit ng kanyang kasalanan. Verse 6 and 7. Verse 6 and 7 ulit. Si David, after po niyang sabihan yung kanyang mga tauhan, na wag niyong gagawa ng masama si Saul. Ano pong kinalabasan nun? Si David ay naging instrumento ng katwiran ng Diyos. Ang dami pa pala mapipiga po dito na makukuha ang aral dito. No? Si David ay naging instrumento na nagtuturo sa kanyang mga tao. Itong dapat mong gawin. Huwag mong gagawin yan. So kayo mga kapatid, sapat na ba sa inyo na kayo nakapakinig ng salita ng Panginoon at hindi nyo maituro yun sa iba bilang instrumento ng Panginoon? Kailangan, kung ano yung matutunan nyo, express nyo rin, ituro nyo rin sa iba. Be an instrument of righteousness of God. Huwag yung sarili ninyong kaligtasan. Pag may natutunan kayo, ituro nyo sa iba, huwag kayong mahihiya. Kasi yun ang batayan ng isang Kristiyano na natututo sa piling ng Diyos. Pagka alam mo na may natutunan kang maganda sa Panginoon, ituro mo sa iba. Pangunahin ito mga kapatid, ituro mo sa iyong anak. Kapag itinuturo mo sa iyong anak, ang mga bagay na dapat niyang matutunan mula pagkabata, naging instrumento ka ng Panginoon upang magkaroon ng isang henerasyon ng mga taong masunurin sa Diyos. Pero pag ang bata pa lang tinuturuan niyo na maging tamad, bata pa lang tinuturuan niyo na hindi maging malapit sa Panginoon, naging instrumento ka ng mga tao paglaki niyan, malayo sa Diyos yan. Naniniwala po kayo? Kaya ako, humahanga sa mga magulang na dinadala yung anak dito sa kapilya. Mahanga po ako doon. Kahit yung bata malikot, basta yan dadalhin ko dito. Kasi masasanay yung kanyang katawan, yung kanyang isip, yung kanyang puso. Every Sunday, I will go to church. Tatanim sa puso at isip niya. Maging instrumento ka ng kabutihan ng Panginoon. Dahil yung bata, very good, nagpasalamat ka. Very good, nagpray ka. Pagka maingay, huwag mong gagawin yan. Huwag mong babatukan si bad yan. Pagka natutunan ng bata, yun hanggang paglaki na yun. So pag tayo mga kapatid, sa pag-aaral na ito, matuto tayo na i-share yung natutunan natin sa piling ng Panginoon. We share it.
Pagka, ito lang naman ang gagawin yan doon sa huwag na okay na yan, kahit hindi naman kukulang papuntahin. Huwag ganun. Natin, itugan natin yung ating mga, paano yung ating mga kasama sa bahay. Hindi nyo na naman mapapakialaman yung bahay ng iba eh. Yung bahay na lang natin, natin. Itugan natin sa mailapit sa piling ng Panginoon. So, be an instrument of righteousness. 8 to 11. Ano pong matututunan natin dito? Sabi ni David, nakita mo Saul, ibinigay ka ng Diyos sa aking kamay, pero hindi kita pinatay. Eto, hawak ko yung pinagtutunan ng balabal mo. At sabi niya, hatulan tayo ng Panginoon at ipagiganti ako ng Panginoon sa iyo. Ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Nilet go ni David at nilet God niya ang pangyayari. So you let go and you let God. Pag may umagrabyado sa inyo, kahit pa yan ay 10 taon mahigit na umaagrabyado sa inyo. Mabigat ba yun? 10 taon? Bigat yun ha? Bigat yun ha? Pero hindi yung 10 to 12 o 10 to 15 years ang tinignan ni David. Alam niyo tinignan niya? Yung natutunan niya sa Panginoon. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Ako ang iyong muog. Ako ang iyong katibayan. Kaya ang sulat ni David, ikaw Panginoon ang aking malaking bato, ang aking muog, aking kublihan. Yun ang tinitignan niya. Kaya si Goliath, kung ang tingin ng mga tao malaking kaaway, si David hindi doon nakatingin. Ang tinitignan niya yung kanyang mas malaking Diyos. So pag may kaaway tayo na umagrabyado sa atin ng napakahabang panahon, hindi lang kaaway mga kapatid ang tignan nyo ha, tignan nyo rin bilang problema sa financial, inaagrabyado ka, problema sa sakit na dinaramdam mo, problema sa sitwasyon mo sa buhay, huwag yan ang tignan mo. Ang tignan mo, yung pagkakilala mo sa Diyos. Na ang Diyos hanggang ngayon, hindi pinagbibigyan ka ng pagkakataon na makatayo. Binibigyan ang Panginoon na makastay pa sa buhay mo. You let go of this, and you let God over this. Diba? Hindi lang yung kaaway, baka tingnan nyo lang kaaway na tao ah. It can be situation, it could be sickness, it could be financial. Pero pag tinignan mo kasi yung mga bagay na yon, ang isipin mo, gumanteron. Gumawa ng masama para yung financial mo mapaayos. Gumawa ng masama para yung sakit mo umigi. Pumunta ka sa albularyo, mga ganon. Diba kasi problemado ka na eh. Tinitignan mo yung problema mo, ang tagal mo nang dinaramdam eh. Ito na escape mo, albularyo. Ito na escape mo, tukso na umalis ka na sa church mo, dito ka na, bibigyan ka namin ng ganito. So ang tingnan mo, yung pagkakilala mo sa Panginoon, you let go of this and you let God in your life. Pagka si Lord ang nasa iyo, palalampasin mo yun. Si David, 10 to 15 o 12 years. Bakit ko binabanggit na 10 to 12 to 15? Hindi po kasi sure kung ilang taon nag-umpisa si David. Kasi nagpasimula siyang maging hari in his 30 years old. 30. So kung siya po ay 12 years old nang tinawag ni Samuel na maging napahiran ng langis, so may 17 years siya. Hindi pa naman siya noon. So, nakipaglaro pa siya kay Goliath at punta pa siya sa ganito. So, palagi ko may 15 years siya eh, o 10 to 15 years siya eh, bago siya naging hari eh. So, bago sa chapter 24, 10 to 12 to 15 years, gano'n ang niya, nagtatago siya kay Saul. Verse 10, ayan, hindi nyo itong maigay mga kapatid. Paborito ko po ito. Narito nakita ngayon ng iyong mga mata kung paano ibinigay ka ng Panginoon sa aking mga kamay, sa iyong ngunit, at sinabi sa akin ng iba na patayin kita, ngunit hindi kita inano. At aking sinabi, hindi ko iunat ang aking kamay laban sa aking Panginoon, sapagkat siya'y pinahiran ng langis ng Panginoon. Make this personal mga kapatid. Personalin nyo ito. Sabi ni David, hindi kita anuhin sapagkat pinahiran ka ng langis ng Panginoon. Pag meron kang kaargumento, pag ang tingin mo sa kanya kaaway, gagawin mo siya ng masama. Tama? Pero pag ang tingin mo sa kanya, you are made in the image of God, gagawin mo ng masama yun? Hindi. Pareho ko lang yan eh. Made in the image of God. Palakihin pa natin. Hindi kita gagantihan. Kristiyano ka rin. Kasama kita sa katawan ng Panginoon.
Hanggat ang tingin mo sa isang tao, kapatid mo sa pananampalataya, hindi mo siya gagawan ng masama. Amen? Pero pag ang tingin mo dyan kaaway, iba treatment mo. So pag meron kang kaargumento na kapatid sa pananampalataya, always look to that person na siya rin Kristiyano. Kristiyano, dapat kayo maayos. Hindi mo dapat siya pagbubuhatan ng kamay. Tama? So yun ang pinapakita ni David. Ang pagkakakilala ko sa Panginoon mabuti. Nasa piling niya ako. So ipakikita ko kung ano ang natutunan ko sa piling ng Diyos. So tayo kung tayo nasa piling ng Diyos, ipakita rin natin ang ating natutunan. Look to the other person as a Christian. Don't look at the person as your enemy. Tandaan niyo po yung mga kapatid. Kasi yun ang tinuturo ko ng talatang ito. Tingnan niyo po yung verse 11. Bukod dito, tingnan mo, anak, ama ko, at tingnan mo ang laylayan ng inyong balabal sa aking kamay. Sapagkat sa pagputol ko ng laylayan sa iyong balal ay hindi kita pinatay. Tinapos niya yung cycle. Sabi ni David, kung ginantihan kita, gagantihan mo ko. Gaganti ulit ako sa iyo. Cycle. Diba? Ulit-ulit. Pag ginantihan kita, gagantihan mo ako. Gagantihan kita, gagantihan mo ako. Cycle. Ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo? Nung siya may ginawa sa kanyang masama ang kanyang kapwa, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nung siya'y hinampas, anong ginawa niya? Tinigil niya. Wala siyang ginawa. Hindi niya ginantihan. Natapos yung cycle ng gantihan. Bakit, mga kapatid? Kaya bang gumanti ng Panginoong Jesus? Tingnan niyo mga kapatid doon sa Marcos 26:53. May papaunawa lang po sa inyong maiksi. Hindi ko po ito na isama dati. Marcos 26. Mateo pala, sorry po. Mateo 26:53. O inaakala mo baga na hindi ako makakapamanhik sa aking ama at padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pulutong na mga anghel? Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sabi ng mga alagad, huwag ka na pumunta doon, mapapatay ka. Diba? Dadakpin ka. Sabi ng Panginoon, pag nangyari yun, pwede ba ako mamalik sa aking ama para yung legions of angels ipagtanggol ako? Pwede o hindi? Pwede. Diyos siya eh. Pero hindi yung ginawa ng Panginoon para gumanti sa mga tao. Ano ginawa niya? Tinapos niya yung cycle. Siya na mismo yung nagdusa para sa lahat sa bawat isa sa atin. Si David, tinapos niya yung cycle. Yung cycle of hate, tinapos niya. So pag natapos yung cycle para sa iyo, pagdating sa labas, pag may kaaway kayo, at natapos yung gantihan dahil sa iyo, mapapansin ng mga tao yun, yung iglesia ng Diyos na nandiyan sa kapila niya, totoo. Bakit? Kasi ginantihan ko siya, pero siya, mabuti ang ginawa sa akin. You stop the cycle of hate. You stop the cycle of revenge. Tapos makikita ng mga tao, tunay na mamana ng palataya. Sasabihin nila, yan ang tunay na ilaw. Naluluwalhati ang Diyos sa magitan ng gawa ng kanyang mga mana ng palataya. So yun ang gagawin natin mga kapatid. Sa 12 to 15, ang sabi po dito ng unang Samuel, have faith on God's justice. Sabi, maghihukom nawa ang Diyos sa akin at sa iyo. Kahit na napakatagal ng panahon na iniintay ni David, kailan ba magkakaroon ng hustisya to, matitigil to? Hindi yun ang nasa isip niya. Ang nasa isip ni David, ang Diyos ay tuwid na hukom sa bawat isa atin. Siya ay magiging mabuting hukom sa atin. 10 to 12 years po na delay. Para sa tao parang delay na bang justice yun? Halimbawa, yung kapatid mo sa bahay, kamag-anak mo, sinaktan ng isang tao, tapos hindi pa nakukulong yung nanakit, 2 taon na, palagay nyo, anong pakiramdam nyo? Parang denied na yung kaso, 2 taon, malaya siya, nakakakunsang saan-saan. Pero kay David, umuusig sa kanyang buhay 10 to 12 years, sabi niya, hindi delayed ang Panginoon. Ang Panginoon ay matuwid na hukom. Siya ang hahatol sa bawat isa sa atin. So ang Diyos may sariling timeline, at ang kanyang timeline ay always on time. Huwag mong bibigyan ng deadline ng Diyos. Ang Diyos ay may sariling justice system. Sumampalataya ka sa sariling justice system ng Panginoon. Kasi tao lang eh. Alamok lang tayo eh. Anong apila ang gagawin natin? Lord, bakit ang tagal? Hindi po ganoon. Pagpasa Diyos po natin lahat.
Kung natatagalan, hayaan mo. Basta ikaw, gumawa ka ng tama sa piling ng Panginoon. Panghuli, sa 16 to 19, yung a picture o a beautiful picture of forgiveness. Pag may dalawang taong nagkakaroon po ng pagpapatawaran sa isa't isa, si David, nakipag-usap kay Saul, si Saul, tinanggap yung pagkakamali. Si David, hindi niya ba diniin ang diniin, yung tumanggap ka, diin mo palang idiin. Nag-ayos na sila, umiyak pa nga si Saul eh. Napakagandang larawan po yun ng pagpapatawad. Sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ano sabi ni Pedro? Mangagsisi kayo at mangagbautismo. Bakit? Sabi kasi ni Pedro, sapagkat inyong ipinako sa krus, kayo nagpapako. Ang inyong mga kasalanan, nagpapako. So kasalanan nyo yun. Ano dapat gawin ng mga tao? Sabi nila, mga kapatid, anong gagawin namin? Ano ang sagot ni Pedro? Mangagsisi kayo at mangagbautismo. Hindi ginawa ni Pedro na turulin pa sila. Hindi, mangagsisi ka na lang, magpabautismo ka na lang. Kasi may kasalanan ka. Kung may kasalanan ka, tanggapin mo. Kung may humingi ng tawad sa iyo, patawarin mo na lang. Huwag mo na lang turulin. Huwag mo nang idiin masyado. Basta magtanggapan na lang kayo. At pag nangyari yung isang napakagandang larawan ng pagkatuto sa mga aral ng Diyos. Pagka kasi nagpatawaran, tapos magbalikan pa kayo, alam mo nung 1985, ito ginawa mo sa akin eh. Pero nagpatawaran na kayo, ulit-ulit na naman po yun. Hindi okay na, di ba? Pero noong 1997, March 26, may baon. Huwag ganun po, kapatid. Kailangan, pag tapos na. Beautiful picture of forgiveness. Kasi ang Panginoong Jesucristo ang sinabi niya, Ama, patawarin mo sila, pero ikaw ha, kasi tinampas mo ulo ko. Hindi gano'n ang Panginoon. Lahat sila natatanggap sa Panginoon ng pagpapatawad, pakatawarin ng Panginoon. So tayo pa ba? Alam ko lang tayo, magpatawad din tayo. At kung may kasalanan tayo, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Ngayon mga kapatid, panghuli po nitong chapter 24. Si David ay larawan po na or foreshadowing ng Panginoong Jesucristo. Si David ay magpupulfill ng gawa ng Panginoon. Si David, ililigtas niya yung kayang ng bayang Israel. Anong ginawa ng bayang Israel? Nagkaroon sila ng kalayaan mula sa Pilisteo. Wala naman silang ginawa sa pagliligtas ni David nung pinatay niya si Goliath. Ang Panginoon, niligtas niya tayo sa ating pagkakasala. Siya lang po yung napako sa krus. Sasampalataya na lang tayo doon. Magpapabautismo na lang tayo bilang pagtanggap natin sa Panginoon. Dito, pinakikita rin kung gaano rin ka-Christ-like si David. Kung si David ay nagpatawad kay Saul, ganun din ang ginawa ng Panginoon, nagpatawad siya sa mga tao. Kung si David nagturo sa kanyang mga 600 na ito ang dapat niyong gawin, ang Panginoong Jesucristo nagturo rin sa Mateo 5, mapalad, mapalad, mapalad. Nagturo rin sa kanyang mga tao, sa kanyang mga alagad. Pero isa ang dapat nating matutunan na pagkakareho lalo nito. Si David, ang tinuturuan niya, yung mga lumapit sa kanya na 600 at naging kanyang mga tagasunod, naging kanyang mighty men o army ng Israel. Ang Panginoong Jesucristo sa Mateo 5, lumapit sa kanya, kinuha ang mga tao, yung mga 12 alagad, di ba nandoon, tinuturuan niya. Anong pinagkapareho? Yung mga lumalapit kay David at sa Panginoon, yun yung nilang mga tinuturuan. Doon pinupokusan ng Panginoon yung kanyang pagtuturo. At pag naturuan na, sabi ni David, huwag niyong gawin yan, ganito, gawin niyo. Sabi ng Panginoon, doon sa huling talata ng Mateo, ipangaral ang salita sa lahat ng tinapal. Tayo mga kapatid, tinatanggap ba natin na tayo yung mga lumapit sa Panginoong Jesus? Kapatid, kung tayo ay yung mga tinatanggap na tayo yung mga lumapit upang aralan ng Panginoon, ano ang mga bagay na dapat ay natutunan natin sa Panginoon dapat natin ituro sa lahat ng mga tao? Sabi kasi sa ating tema, pagkatuto kasama ang lalaking kinalulugdan ng puso ng Diyos. Ano yung pagkatuto natin? Yamang tayo'y kapiling ng hari. Kasama tayo ng Panginoon. Dapat, yung mga aral na pinapakita ng bawat kapitulo, matututunan natin. At bandang huli, tingnan nyo sa ating huling talata,
24:19 ng unang Samuel, sapagkat kung masumpungan ng isang tao, ang kanyang kaaway pababayaan ba niyang yumaong mabuti? Kaya't gantihan ka nawa ng Panginoon ng mabuti dahil sa iyong ginawa sa akin sa araw na ito. Gagantihin kayo ng Panginoon, mga kapatid. Pag kayo gumagawa ng mabuti at ginagawa nyo yung aral na natutunan nyo sa Panginoon, gagantihin kayo ng Panginoon. Hindi lang basta kasama nyo siya, kailangan may matutunan kang kasama ng Panginoon. Hindi basta kayo ay nasa magandang attendance. Kailangan paglabas mo, yung natutunan mo sa classroom na ito, ay maituro mo rin sa iba bilang instrumento ng Panginoon. Kasi yun ang pagpapatunay na natututo ka. Pag hindi mo kasi ginamit yung natutunan mo, may use ba? May gamit ba? Useless? Kailangan gamitin mo. Pag humingi siyang tawad, patawarin mo. Pag may chance kang gumawa mabuti, gawin mo. May papakita mo na ikaw ay instrumento ng Panginoon. At yan po ang kabuuan ng chapter 24 po ng unang Samuel. May natutunan po ba tayo, mga kapatid? Sa chapter 25, makikilala niyo naman po ang isang yugto ng buhay ni David pagdating po ng ating susunod na pag-aaral, yung kung saan kinuha yung Beauty and the Beast. O, kita niyo, mga kapatid. So, maganda po ito. In-excite ko lang po kayo. Chapter 25, yung Beauty and the Beast, matututunan niyo naman kung saan po yung lahat ng chapter. So, bilang pagtatapos, mga kapatid, purihin ng Panginoon sa mga ganito na ating pag-aaral. Nawa po yung meron tayong matutunan ulit sa pag-aaral po ng kanyang mga banal na salita. Magandang umaga po sa inyo. Tayo po isama-sama managluhod at manalangin.